ba nahiya? Lapit naman po ng konti. Closer to mama. Yan. Another view. Yay! Sayaw, sayaw mo. Sayaw, sayaw. Tingnan mo. Magtanong sa'yo kami. Sino kami nabuga? Okay. Okay. Everyone, a round of applause for the 8 roses of Mama Emmy. Ayan po. Pwede mo palampakan natin once again si Mama Emmy for dancing for us. Thank you so much. Kapit na mga men sa puso ng celebrant. So if you know the symbol of that, ibig kong sabihin, you are those people who Mama have treasured for the years of her life. Kaya po, maraming salamat po for giving her this dance and also Mama for giving them this dance. Ayan po, before we go on and move to our program, we will hear po an inspiration, an encouragement this afternoon. May I now call Reverend Jerry Andy to let us hear the word of God, and it will inspire us and encourage us all the more this afternoon. Yan po, pwede po itong palakpakan natin. Si Pastor Jerry ay hapon na ito. Emmy, talagang pinagpala kayo ng Panginoon. Nakaka-bless, nakaabot siya ng 80. Meron siyang fulfilled and satisfied life. Bakit natin masasabi? Sabi po ng Biblia, alam niyo po, high-tech na rin ngayon pati yung Bible. Sabi ng Psalms 90 verse 10, we can expect 70 years or maybe 80 if we are healthy or in good health or strong. But even our best years bring trouble and sorrow. Alam niyo, totoo, sa buhay na ito, may mga kinakaharap din tayo mga problema. Pero kasama na talaga raw tayo. Buti na lang, kasama natin ang Diyos. So sabi dito ng banal na kasulatan o ng Biblia, ang talagang buhay natin ay binibigay ng Panginoon, bagamat noon ay 120, umiksi, ang sabi ng Biblia, 70 years, at kung dahil sa healthy o kalakasan, ay 80 years. Pero nawa, dagdagan pa ng mas mahabang buhay. Tama po ba? Kasi minarinig tayo rito na may mga kasama rin tayo na may 85. Ang mga Pilipino, mahahaba ng buhay. Nagpunta kami ng Israel last year, nagtataka yung mga Israelite na bakit yung mga Pilipino ay mga may edad na mukhang mga bata pa. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Okay, mga bata pa. So, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mahabang buhay na ibinigay kay Sister Emmy. So, Sister Emmy, ito po yung mensahe ko po sa inyo. Ang gawin po ninyo dahil kayo bata pa, Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He shall give you the desires of your heart. Yan. At ang pangalawa po, yung Psalms 91. Ang Psalms 91, hindi lang ito sa mga dumadalo ng El Shaddai. Okay? Yan ay pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sabi dito ng Panginoon, Sister Emmy, sa iyo, sa Psalms 91 verse 14 to 16. Because you have set your love upon me, therefore I will deliver you. I will set you on high, because you have known my name. You will call upon me, and I will answer you. Ikaw mukhang maingay yata. At sabi rito, I will be with you in trouble. I will deliver you and honor you. With long life, I will satisfy you and show you my salvation. Yan po ang pangako ng Panginoon. Para naman sa mga anak at mga apo. So, mahalin si Mami Emmy at hindi lang mahalin, isama sa panalangin. Sabi po rito ng Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first of the 10 commandments that ends with a promise. Ano ba yung promise? Ano yung pangako? And this is the promise. If you honor your father and mother, you will live long life,
full of blessing. Wow! Mahabang buhay at punong-puno ng pagpapala. Sinong gusto rito ng mahabang buhay at punong-puno ng pagpapala? Taas ang kanang kamay. Dali, kinuha na pinitrato sa langit. Yan. So, Mami Emmy, God bless you po. Mahabang buhay. At naging pagpapala rin kayo sa amin at maging sa church. At nananiwala ako na maraming magagandang gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Kasi nakita namin yung ibinunga. Napakadami at ang gaganda ng bunga. Sa kayo makakita na pati mga po ang gaganda ng boses. Sabi nga, malalaman pag maganda ang boses, nakakabasag ng baso. Thank you and God bless you po. Palakpak po para kay Sir Emmy. And God bless you all. I call the two pastors, the women pastors, who will pray for Mama Emmy. Prophetically, tatlo po sila mag-pray ng word ng Panginoon para magde-declare po para po sa mga. Okay. Bago ko po pag-pray si Sir Emmy, kasi wala na akong mother. Nauna na. Kaya pagka dumarating siya sa church, hindi ako pwedeng hindi lalapit sa kanya at hindi ko siya yayakapin. Tapos, parang kabiruan ko siya, okay lang, maganda ka lagi. Huwag ka nang trabaho sa bahay, magpaganda ka na lang. Praise. Palit yata sa akin ng mic. So, ganun po kami ka-close. Kaya nga kanina hindi ko siya agad nalapitan dahil hindi ko siya nakilala. Sabi ko, parang bumata ng 20 years. Grabe, parang natalpugan mo ako. So, natutuwa ako dahil nakahabot po kayo ng ganyang edad na 80, na malakas. Nakita niyo yung mga anak niyo at mga apo niyo na nasa ayos na po kayo. Amen. Kaya pag-pray ko po kayo. Lagi ko naman kayo pinag-pray, pero pag-pray ko pa rin kayo. Pwede po muna natin kami sa kanya. Sige, unan natin ang ating kamay. Mga kapatid, unan natin ang ating kamay kay Mami Emmy. Pag-pray po natin siya. Kang iyak, masisira makeup mo. Dakilang Diyos ama naming nasa langit, ang Diyos na may likha sa amin, ang Diyos na nagbibigay ng mahabang buhay. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, Panginoon, na tinakda mo para kay Sir Emmy sa kanyang kaarawan. Salamat, Lord, sa malakas sa pangangatawan, mahabang buhay na pinagkaloob mo sa kanya. Salamat, Panginoon, na nakikita niya, Lord, yung lahat ng kanyang pinagpagalan, magmula siyang nag-asawa, nagkaanak at nagkaroon ng mga apo. Salamat, Panginoon, lahat ng mga iyak niya sa iyo sa panalangin. Lord, hindi po ito lingid sa iyo, ito po ay naririnig mo, Panginoon. Kaya dalahin ko po siya, Panginoon, sa iyo ngayon, na iyong pagpalain, Panginoon, at patuloy na bigyan ng masayang buhay na nagbubuhat po sa iyo, na minsan dumarating sa kanyang pag-iisa kapag nandun siya sa loob ng bahay na siya lang mag-isa, na iiyak siya. Pero pag naiiyak siya, naalala niya pa rin na napakabait mo po sa kanyang buhay.